Mga sangkay, mayroon pong isang malaking event doon sa Israel na napag-usapan po natin ito nakaraan lamang na gagawin po nila ito mga sangkay at ito po ay kalapastanganan sa harap ng ating Panginoong Diyos. At ngayon mga sangkay, kumakalat na po ito. So hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. This is me, Sangkay Janjan. Kamusta po kayong lahat? Mga sangkay, at ito nga po pag-uusapan po natin sa pangalawang pagkakataon itong malaking event na gagawin daw po doon sa Israel. At ito ay nakakakilabot because we all know naman mga sangkay na ito ay pag sinabing homosexuality, labag po yan sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Though hindi po natin hinusagahan ng mga nasa lugar o nasa sitwasyong ganon at karapatan din po nila na magkaroon ng kaligtasan once na sila ay lalapit sa ating Panginoong Diyos. But we have to remind them, no, na hindi po yun ang tama. At nasa kanila na yan, mga sangkay, kung ano po ang kanilang magiging desisyon. But ito nga po, mga sangkay, doon pa po mismo ito sa Israel. Sa lugar na unang pinili ng ating Panginoong Diyos. Nakakapangilabot ito mga sangkay. Anyway, bago natin umpisa ng ating talakayan sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, kung gusto nyo ng mga ganitong klase mga content patungkol sa Biblia, patungkol sa mga propesiya na nakasulat sa Bible, at marami pa pong iba na nakakapagpalakas sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto nga po mga sangkay, ang information na kumakalat ngayon ito sa mga social media platform, no? LGBTQ 1-Minute News. Let's queer up the worldview. The Middle East's largest LGBTQ festival is here. This year, Israel will host the Middle East's largest queer festival. Israel will host, sabi po doon. Pride Land at the Dead Sea from June 1st to June 4th. So doon pa po ito sa Dead Sea. Yan po ang sinasabi, mga sangkay, na yung part ng Dead Sea ay yan po daw ang part ng Sodoma at Gomorrah. Or large part, mga sangkay, hindi lamang po yung Dead Sea, kundi yung iba pa pong part sa lugar na yan. So, kumpirmado nga po mga sangkay na magkakaroon ng LGBTQ festival doon po sa Israel. Organizers plan to transform the Judean desert into a 24/7 Pride City featuring 15 hotels, beach complexes, non-stop parties, and a Non-stop parties, tingnan nyo. So wala na po itong kaibahan, mga sangkay, sa Sodoma at Gomorrah. central performance arena. The event will also include cultural spaces and art installations. Okay. Alam po natin ito, na ang Bible, kahit po balik ta rin po natin ang ating mga pagpapaliwanag dyan, kahit anong klaseng interpretasyon, maliwanag ang sinasabi sa Biblia, from Old Testament to New Testament, na hindi po pabor ang Diyos sa ganyang gawain. Kahit anong opinion po natin, hindi po natin mababali ang Word of God eh. Kahit sabihin pa natin, God is love, mapagmahal ang Diyos, may intindihan ng Diyos ang tao. No, guys. Kung ganun na lamang po ang nangyari, dapat hindi po naganap ang pagbaha ng panahon ni Noah. Diba? Hindi po dapat pinarusahan ng Diyos sa mga tao doon. Ang ating Panginoon ay mapagmahal. Actually, open po yung kaligtasan ng lahat ng tao. Pero kapag napuno na ang Diyos, may hangganan din po ang kanyang pasensya at pag-ibig. Ngayon mga sangkay, eto. Tingnan po ninyo ang balita o ang information nito. The government of Israel is promoting the largest pride event in the history of the region this June in the Dead Sea. Grabe. Very close to, by the way, Sodom and Gomorrah. Oh, very close. Ibig sabihin, malapit daw po sa Sodoma, sa pwesto mismo ng Sodoma at Gomorrah. Alam naman po natin siguro yung history niyan, no? Kaya po tinupok ang Sodoma at Gomorrah dahil nga po sa matinding kalikuang ginagawa ng mga tao doon, especially kapag pinag-uusapan yung homosexual na mga gawain sa loob po mismo ng Sodoma at Gomorrah. So,
Ito po ay nakakakilabot mga sangay kasi Israel pa po mismo ang mag-host. Alam po ng Israel yan eh. 'Di ba? Alam po dapat ng Israel yan na bawal yan sa harap ng Diyos. Pero bakit nila ginagawa? Mamaya mga sangkay, malalaman nyo, i-explain ko sa dulo ng video na ito. Weirdly, you wonder what Mike Huckabee, the Baptist preacher turned U.S. ambassador to Israel, has to say about this. Nothing. You wonder what Mike Johnson, the Christian Speaker of the House, has to say about this. This event probably won't be consistent with Christian values or even Judeo-Christian values, whatever those are. Kahit po sa Judaism, no, hindi po yan pasok yung ganyang klaseng gawain. Kasi alam po nila, no, na hindi po yan ang nakasulat sa kanilang aklat. Which is ito po yung Old Testament. Kasi yan lamang po ang kinikilala nila eh, mga sangkay. At maging sa New Testament, no, mas maliwanag po doon na talagang ayaw ng Diyos ng ganyan. Ngayon, kinumpirma yan mga sangkay. Ayan po, the Jerusalem Post. 4-day Pride Festival to be held at Dead Sea, largest in history of Middle East. So, dito po magaganap mga sangkay. Ayan po. Israel is set to host. Pambihira. At kailan po ito mangyayari? Sa June 2026. June 1 hanggang June 4. Ayan po. Pambihira. Ayan. The event intends to create an experience broader than parties or performances. Instead, aiming for a space that is alive 24 hours a day with 15 hotels, beach complexes, parties, and central performance arena, all operating around the clock. So, ganyan po katinding kanilang gagawin. Pero, eto ang nakakagulat. Hindi lang pala ito ngayon nangyari. Nangyari na rin po yan 3 years ago. Doon po mismo sa Tel Aviv ng Israel. Ayan po. My goodness! Nakakapangilabot mga sangkay. Partida bayan ng Diyos to. Ganito na po sila ngayon. We recommend everyone from all over the world to come and celebrate with us in Tel Aviv. This year, next year, it is the best. Come to Tel Aviv! Wow! Grabe. Nakakakilabot, di ba? Ito yung bansa, mga sangkay, na pinagtanggol ng Diyos ng mahabang panahon. Pero pinaparusahan din ng ating Panginoong Diyos. Tuwing meron po silang pagkakasala. Ngayon, ang tanong dito, bakit nangyayari ito sa kanila? Kung babasahin po natin ang Bible, itong nangyayari sa kanila ngayon ay bilang kaparusahan yan. Sa kanilang ginawa kay Jesus at sa kanilang ginawa sa mahabang panahon na pagsuway sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Bible sa Romans chapter 11, verse 8 hanggang 10. Ito matindi ah. Ito pala ang nangyari sa Israel kung bakit sila ganyan ngayon. Sabi ng Biblia, binigyan, tulad ng nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng mapurul na diwa, matang hindi makakita, taingang hindi makarinig, hanggang sa panahong ito. At sinabi rin ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista, isang katitusuran at parusa sa kanila. Lumabo nawa ang kanilang mga mata nang hindi sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. So ito po yung sumpa ngayon. Ito yung curse ng Diyos sa Israel na magpahanggang ngayon ay hindi po natatanggal. That's why mga sangka, itong mga kalikuang gawain nangyayari sa kanila. Kasi kung sila ay nakakakita, kung yung kanilang diwa ay hindi mapurol, kung yung kanilang tenga ay nakakakarinig, mga sangkay, malamang hindi nila gagawin yan. Kasi alam po nila ang nangyari sa Sodoma at Gomora. Alam po nila na iyan po ay hindi lamang basta ayaw ng Diyos. Galit talaga ang Diyos. Kahit balibalik na rin po natin ang salita ng Panginoon, talagang ayaw ng Diyos niyan. Hindi po pasok
sa prinsipyo ng tagapaglikha. Itong gagawin doon sa Israel. Kaya pala nangyayari yan sa kanila dahil sila ay may curse mula sa ating Panginoong Diyos na magpahanggang ngayon sila ay bulag. Hindi nila makita ang katotohanan, hindi nila masumpungan ang tamang kailangan gawin. Kailan lamang po yan matatapos? Matatapos lang yan kapag ka nag-rapture na. At kapag ka bumalik na po mismo ang ating Panginoong Diyos sa kanila. Kasama po yung church sa Battle of Armageddon. Sa ngayon, tandaan po natin, nangyayari yan sa Israel dahil po isinumpa ang bayan ng Diyos na sila ay magiging bulag sa mahabang panahon. Pero ang pagmamahal ng Diyos nandun pa rin sa kanila eh. Bagamat sila ngayon ay isinumpa dahil babalikan pa rin po sila ng ating Panginoong Diyos ayon po sa banal na aklat. Ayong mababasa po natin yan, buong kwento kung paano po ang Israel babalikan ng Diyos dito sa Romans chapter 11. So, bagamat nakakakilabot mga sangkay itong gagawin nila. Ayan po, mga sangkay. Itong event na ito. Pero tandaan po natin, ang Israel ay nasa curse ng ating Panginoong Diyos. Kaya nangyayari sa kanila ito. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Guys, huwag niyo pong kalilimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.